Hello, magandang araw po mga ka-e-bike. Darius po from Scooter City. Meron naman po kaming ipakikitang e-bike. Dito po tayo sa warehouse ng Scooter City. At tara, puntahan po natin ang e-bike na gusto naming ipakilala sa inyo. Magandang araw po mga ka-e-bike. Si Darius po from Scooter City. Mga ka-e-bike, itong video po na to is about our e-bike. I-introduce po namin sa inyo ang e-bike ng Scooter City. Mga ka-e-bike, mapapansin nyo ang e-bike na to, para bang nakikita nyo na rin sa market. Opo, nakikita nyo na rin po ito sa market na kumbaga may mga nagbebenta na rin po ng same design. Mga ka-e-bike, although same design po siya, pero sa Scooter City po is upgraded e-bike po ang e-bike namin. Bakit po namin nasabi mga ka-e-bike? Kasi po itong e-bike na to is from China po, sa factory po. In order po namin to. Kumbaga, inausap po namin na factory i-upgrade po ang e-bike na to, na lahat po ng kailangan ng e-bike na para maging quality siya, inilagay po namin, request po namin sa factory. Magsimula po siya sa motor watch and the controller. Yung controller po, ginawa po namin sa controller ng e-bike na to is in-upgrade po namin yung bolts niya. Para kung mag-upgrade po kayo ng battery, hindi kayo masyadong mamahalan. Instead na malaking baterya ikabit nyo, kumbaga ginawa lang namin siya 72 volts para lumakas yung power ng e-bike. Kumbaga makatipid kayo kaysa bumili kayo ng 6032 ampere battery. Ito po, pwede nyo lang pong gawin na 7220 ampere. Kumbaga makakasave po kayo ng pera kapag ka po itong e-bike na to ang nagustuhan nyo. Mga ka-e-bike, ipakikita ko rin po sa inyo ang features ng e-bike nito bukod sa specs. Mga ka-e-bike, ito po, kung paano po gamitin tong e-bike na to, kung mapapansin nyo, pwede pong mabuksan ang e-bike na to sa pamamagitan ng remote. Kumbaga, hindi nyo siya sususian, pero mabubuksan nyo yung e-bike. Ganito po yan, pindutin nyo lang po itong thunder sign ng double tap, naka-on na po yung e-bike. Kumbaga, magagamit nyo na siya, hindi nyo pa ginagamit yung susi. And one thing po mga ka-e-bike, kung napansin nyo, may hazard po siya. Kumbaga, sinama na rin po namin sa pag-upgrade namin yung pinaka-design niya or features niya, na lagyan siya ng ilaw sa side mirror para kung sa gabi, visible po kayo mga ka-e-bike. Kumbaga, wala po kasi siyang tunog pagka tumatakbo. Kaya po, mas mabuti na maraming ilaw na makikita yung mga nakakasalubong nyo or yung mga nasa likod nyo, makita kagad kayo ng mga sasakyan. Advantage po yan mga ka-e-bike kasi nga, yung bagay yung aksidente, maiwasan. Kung dito naman po sa loob ng e-bike, pinalagyan na rin po namin ng electric fan para po kung sakaling naka-close po ito, meron siyang cover, meron po kayong hangin na mapipil. Kumbaga, hindi kayong maiinitan ng todo. At nilagyan na rin po namin ng Bluetooth speaker. Kumbaga, kung waiting po kayo, at least meron po kayong maririnig na audio sounds. Itatap nyo lang po yung sa Bluetooth yung cellphone nyo, magagamit nyo na po yung sounds nito. At kung mapapansin nyo po mga ka-e-bike, ang ginamit po naming throttle dito, or ito po yung throttle, kumbaga, is quality na rin po siya. Kung makikita nyo yung rubber, yung plastic na ginamit, kakaiba na rin po siya sa ibang e-bike. At ito pa po ang isang features ng e-bike na to.
Itong e-bike po na to is 3 adult e-bike po. Kasya po rito ang tatlo. At ito po, ang isang features nito, kung may bibiling kayo sa grocery, natatambol po yung pinakaupuan niya. Pwede nyo siyang gamitin na compartment. And also, meron din po siyang basket na pwedeng lagyan ng mga wet goods. Kung galing kayo sa supermarket, pwede nyo pong ilagay siya rito, yung mga wet goods. Tingnan nyo mga ka-e-bike yung pinaka-tail light niya. Ang ganda po niya, di po ba? Kung papansinin nyo, nakalagay na po siya sa fender at visible na visible po yung pinaka-ilaw niya kasi nga po nasa side siya. Not before po na yung ibang tail light po nandito po sa side, medyo cover po. Ito po, pinasadya po namin talaga to na ilagay sa side ng sa fender po yung pinaka-tail light niya. At ang ginamit po namin dito is LED. Ito pong LED pa, mga ka-e-bike, hindi po siya ganong nagko-consume ng battery. Lahat po ng ilaw na nakakabit po sa e-bike na to is LED. Para po yung battery consumption niya is malesser po kumpara po dun sa bulb type ng mga ilaw ng e-bike dati. Ngayon po, yan nga po, sinabi ko nga sa inyo, kami po ang nag-request sa factory para ma-upgrade yung e-bike na to. At pagdating po nito sa Pilipinas, mga ka-e-bike, hindi lang po yung upgrade, mga ka-e-bike, from factory ang ginawa namin dito sa e-bike na to. Kung ipakikita po namin sa video ng video na to, kung paano namin inassemble ang e-bike na to, nilagyan po namin siya ng rust proofing. Kumbaga, bago i-assemble ang e-bike, nirepaint po ulit namin ang e-bike na to para maiwasan yung kalawang. Sa ilalim po, dito po namin nilagay yung rust proofing kasi ito nga pong ilalim na to, yung pinaka-frame, hindi na po nakikita yan. Kumbaga, mapapansin nyo na lang yan pag sira na kasi nga nasa ilalim siya. Kaya ang ginawa ng Scooter City, ni-rust proofing po namin yan para tumagal po yung e-bike nyo. Masulit po yung perang binili nyo at pinambili nyo sa e-bike na to. Mga ka-e-bike, isa po mong picture na pakikita namin sa e-bike na to is yung gulong. Kung mapapansin niyo po yung gulong, hindi naman po siya ganong kalakihan at hindi na lang po siya maliit. Parang parehas lang din po sa mga e-bike na nabebenta sa market. Pero, kumbaga, inayos po namin yung size po ng gulong. Kasi ang gulong po, nakikita nyo, 275 by 10. Yung ibang e-bike po na nasa market po ngayon is 10 by 300 or 300 by 10. Mga ka-e-bike, ang gulong po ng isang sasakyan, kahit po sa kotse or sa bisikleta, dapat po, conforme po yan kung anong gulong ang dapat nyong ilagay sa mga sasakyan. Ang gulong po kasi, the more na mataba siya, is makunat po siyang tumakbo. Kaya po, ang ginawa po namin sa e-bike na to ay in-adjust po namin yung size ng e-bike. Ginawa lang po namin siyang 2.75 by 10 para po yung takbo ng e-bike na to is smooth. Kasi kung lalagyan po namin siya ng mga matatabang gulong, kumukunat po yung takbo niya, bumabagal. Bali, ang nangyayari po dyan, nagko-consume po siya sa battery. Malaki po ang nababawas sa battery sa pamamagitan lang ng gulong. Kumbaga, hirap siyang tumakbo. Kaya ginawa po namin, 2.75 by 10 lang po ang pinalagay namin. At ang isa pa pong features na ginawa namin dito sa e-bike na to, sa pag-upgrade, nilakihan po namin ng shock. Kasi before, yung mga ganitong e-bike sa market, maliit lang po yung shock. Kaya mapapansin nyo, yung mismong fender na to, tumatama po rito. Dahil nga po napansin namin yon, ang ginawa po namin sa factory, sinuggest po namin na ibahin yung shock na order. Kumbaga para hindi siya tumama po rito. Kasi yung nasa market po maiksi lang po yung clearance niya Kaya tumatama po. Ito pong e-bike na to, upgraded na po. Naayos na po namin to. At kung sa clearance naman po ang e-bike na to, kung ang lugar nyo mahams, mabato, I'm sure okay na po itong e-bike na to. Kasi kung mapapansin nyo, mataas na po yung clearance niya. Ang clearance po nito is 9 inches. Kaya kung may hams sa inyo na 4 to 5 inches, kayang-kaya po ng e-bike na yan na hindi tumama sa
sa hams. Mga ka-e-bike, ang Scooter City po, hindi lang po pagbebenta sa market ang aming vision. Ang vision po ng Scooter City is makapagbenta po ng quality e-bike sa market. Para po ang perang bibitawan nyo, i-invest nyo po sa e-bike is masulit po. Kumbaga magamit nyo siya ng maayos, magtagal sa inyo ang e-bike nito. Mga ka-e-bike, Scooter City